Ang Ninong Ry ay nagsimula lang noong 2020. Bata pa lang ako, pinanonood na. Tama ba? Hindi. Sinungaling ka, sir. Mula nung pandemic, marami na tayong mga nag-guest na artista, celebrity. Marami. Magbigay ka ng isa. Will Dasovich, yung Daso kamukha ko. Beach. Ano? Sino? Tupak sa kulo. Wala, sir. Hindi po kasama si Tupac. Ah, ito pala! Si Tupac! Marami pa. Chef Boy Logro. Chef Boy Logro. Sarah Geronimo. Sarah Hero. Chef JB Anglo. Bea Alonso. Rap Kahilig. Mga nagigest natin dito. Ian, mahilig. Iyan, mahilig. Tama. Etong guest natin ngayon, eto ang most requested. Parang Eto kilala ko to, ah. ang nire-request ng lahat ng tao. Oo. Actually, andito siya. Oo, hindi nyo lang talaga nakikita. Hindi nyo talaga nakikita. Pero ito talagang guest natin, napakatindi nito. Malala talaga to. O, para hindi na kayo mag-isip. Nire-request ng lang. Manny Hindi. Pacquiao. Hindi. Alden Richard? Ang nagre-request kay Alden Richards, ikaw lang. Pero ang guest natin ngayon ay walang iba, kundi ang aking mama. Mama Gina, pasok! Pasok po. Lumabas ako dyan. Paano? Sabi ni mama dati, nung pinanganak daw ako, kasya daw ako sa kahon ng sapatos. Ganun kaliit. Oo, maliit talaga ako. Maliit talaga ako. Sobrang- Sapatos ni Shaq. Ngayon, si Mama, ano talaga yan, tinulungan talaga ako niya na magsimula ng Ninong Ry. Siya talaga yung dahilan kasi kung sinabi ni Mama sa akin dati na hindi, huwag ka mag-vlog, magtinda ka uli sa palengke, talagang babalik ako doon. Oo. Dahil pinayagan ako ni Mama, nakita ni Mama yung kinita ko, yung $6 eh. Nakita ni Mama, sabi, malaki yan, dollars yan anak. Sige na, mag-vlog ka na lang. Talagang si Mama Gina ang origin story ng Ninong Ry talaga. And ang nakakatawa pa dito, si Mama nagpagawa ng kitchen. Namili kami ni Mama ng bricks nun sa Balintawak. Oo. Yung mga stainless doon, si Mama nagbayad nun. Eto! Ano ang kwento? Ang ganda ng kwento nito. Etong si Beth, etong chopping board na to, ito yung ginagamit ng mga ng baka, di ba, Ma? Yes, sa Oo, palengke. sa palengke. Ngayon, etong chopping board na to, mahal to. Mga mga 5,000, 6,000. Nilalako. Kasi pre, yung magbubuhat niyan, paano kung walang pumili? Sabi ni Mama, nakakita ako sa Balintawak, nak, 1,500 lang. Ay, kung talaga, 1,500 lang. 1,500 yun, di ba? Tapos alam mo, Sabi ko, ang laki, anak. Kunan nyo nga ng picture, ma. Sabi ko doon sa nagtitinda. Patayuin nyo nga yung sangkalan para makita yung height. pinagod nyo pa. Hanggang tuhod ko. Umabot sa tuhod. Could you imagine ganun kalaki? Tapos, nung nalaman ni Mama, hala, ang mura, 1,500. Alam mo ginawa ni Mama? Tinawaran niya pa. 1,100 na lang nabili yan. Di ba? Oo. Taga-palengke talaga. Di ba? So ngayon, si Mama, sabi ko sa kanya, Ma, gusto niyo ba mag-guest sa vlog? Magluluto lang kayo. Tapos, sabi ni Mama, sige. Ang malupit dito, ngayon lang kami nagkaroon ng guest na siya pa nagdala ng sarili niya ingredients. Siya pa namili. Hindi tayo gumastos dito. Hindi tayo gumastos dito, di ba? Talaga, lugaw talaga to, di ba? So, Ma, ano ba yung lulutuin nyo ngayon? Okay. May joke ako. Oh. Ano ang sinabi ng baka nung may nakita siyang kapwang baka sa ibang bansa? Ano? Hindi ka man lang ba manghuhula? Yun yung masaya dito. Wala eh. Mo. Hindi! Pangit yung hirit niya! Pangit yun! Hindi yun nakakatawa! Ang nakakatawa is yung totoong punchline. Pinag-isipan ko 3 linggo. Alam mo ano sabi? Kaubabayan! Magkababayan yung dalawang cow. So, kaubabayan. Baka lang hindi nyo na-gets eh. Sabihan mo to Hindi pwede na mas nakakatawa siya sa akin. Ako dapat ang pinaka nakakatawa dito. Hindi pwede ang ganyan. Nagulat din tayo dun eh. Sorry, iko-compose ko lang yung sarili ko. Speaking of kababayan, marami tayong mga kababayan, hindi kaubabayan. Kababayan sa USA, Australia, Canada, Europe, UK, UAE. Ang palagi nanonood dito sa atin. Kamusta kayo? Di ba nakakatawa po ako? At hindi po siyan. Ako lang po ang nakakatawa, di ba? Kuya, dapat Englishin mo kasi worldwide ka na. Ikaw sininong worldwide. Pilipino pa rin naman yung mga nanonood eh. Meron pa rin magtagalog yan. But of course, I will try my best. Yes, they call me Mr. Worldwide. Mr. Chihuahua, di ba? Meron na kasing... May pitbull na kasi. Yes.
Well, my grandchildren from the other parts of the world, whether you be in the northern hemisphere or the southern hemisphere, I love you and thank you for the support. And I know that you are working very hard just to support your family in the Philippines. And may bulak pa dyan. Ano sabi ng doktor? Pataas? 30 minutes, cut muna tayo. Gusto ko lang sabihin na alam ko nagkatrabaho kayo ng hirap na hirap dyan sa ibang bansa. Eh, siyempre, minsan kapag nagpapadala ka ng pera dito sa Pilipinas, nakakapanghinayang minsan yung exchange rate, yung transfer fees. Kasi minsan sobrang taas eh. Ang taas ng gas, ang taas ng bilihin, yung ibang tao, ang taas pa ng ihe, ang taas ng tingin sa sarili nila. Lahat nagtataasan ngayon eh, di ba? Kaya subukan nyo itong mabilis at bagong paraan para magpadala ng pera sa Pilipinas, pare. Tap, send. Great rates and zero transfer fees for all mobile banks and e-wallets, pare. Ayos na ayos at dahil mahal ko kayong mga inaanak ko, malapit na magpasko, 6 na buwan na lang, magpapasko na. Meron akong maagang regalo sa inyo. Kapag dinownload nyo ang app, pwede nyo i-claim ang inyong extra $20 para sa inyong unang padala. Huwag nyo nang kakalimutan gamitin ang aking code na Alvin May Poknat. Sorry, Ninong Rai. Huwag yung Alvin May Poknat, ha? Doon ako natawa. Hindi, wala po yung code na yun. Ninong Rai po ang code natin. Minus 20 yung Alvin May Poknat, wag nyo pong gagamitin yun. Ganun lang kadali magpadala ng pera sa mga mahal nyo sa buhay sa Pilipinas. Kahit hindi mo nga mahal, pwede mo padala ng pera eh, di ba? Kahit sino sa Pilipinas, ganun lang kadali, pare. Kaya download the app now. Great rates and zero transfer fees. Download nyo na yung app ngayon, mga inaanak. Tap, send. Beef pochero. Bakit beef pochero ang naisip nyo lutuin? Kasi may meat siya, may gulay, medyo may konting sauce. Yan. O sige. O di, ang gagawin lang naman natin dito, paglulutuin lang natin si Mama. Tapos ipapatikim natin sa mga tao yung luto ni Mama. Kasi yung mga mama nila, lalo nanay ni Alvin, matigas mag-pork chop. Ano pag gagawin natin? Magluto na tayo, Ma. Andito na ang mga ingredients nyo. Okay. Magluluto si Mama, magluluto rin ako mamaya ng bagay na madalas niluluto ni Mama nung bata kami. Luto na kayo, Ma. Anong kailangan nyo? Tutulungan ko kayo. Sibuyas. Sibuyas. Oo. Ito. Ito. Anong hiwa to, Ma? Pahaba lang. Haba lang? O kahit Napakadali. kapag apatin mo lang ilalagay. Isasama yan sa meat. Apat-apatin lang daw. Nanay mo, di marunong maghiwa. Ba't nang-aaway ka, anak? Hindi kita tinuro ang mang-away. Tapos, Ma? Tapos, laurel, paminta. Laurel paminta! Laurel paminta. Anong gagawin natin? Ilalagay to, pakukuluan. Sige. Na-wash na to. Nahugasan na po yan. Tubig. Sabihin niyo kung yes, gaano karami. tubig. Ay, hindi. Karne muna. Hop. Karne. Ang ginamit nating karne dito, ay ano to, sabi ni Mama, batok sana ng baka. Batok Pero ng okay baka. na rin yan. Mas Oo. okay yan. O ribs, ribs ng baka to. Tapos, Ma, tubig. Oo. Sabihin niyo kung tama na. Okay na yan, anak. Hindi pa nga nakikita eh. Hindi, nakita ko dito eh. Mga bobo! Tapos, ilalagay ito sibuyas. Yes. Ilalagay itong laurel. Ganyan magluto si Mama. May tagalagay na ingredients. Minta. Okay na. Hindi, tama yun. Bilang yun. Oh. Katulad ng ginagawa Ang mo. nanay ko, magaling magtaga ng manok yan. Kahit nakapikit yan. Dati nga pag natataga ng ano yan, ng manok yan. Ay, hindi. Pag natataga siya, pag natataga ng manok, nilalagyan niya ng kape. Tapos kinabukasan nataga uli siya, nilagyan niya ng maasukan. Masarap, pinagsama niyo na lang. O tapos, asin. anak. Oo. Ay, maglagay, Ma. Para pag maalat, kasalanan niya. Yan. Sige. So, ganyan na yan, tapos mamaya na lang tatapusin. So, dapat ba to? Kasi may mga gulay pa ako nakikita dito. Yes. Dapat ba to, hindi pa sobrang lambot kapag ano? Gusto ko nga yung gulay parang may mantika. So igigisa natin. Oo, igigisa na, parang ano lang, na-blanch na yan. Tapos gusto ko mamtikaan lang para makintab. So ang gusto nyo, hiwain yung gulay mamaya. Oo. Hindi, yung kamote, paano to? Babalatan. Hindi, mamaya na to. Mamaya Mamaya na na. rin, oo. So, ilalagay, papalambutan natin to, yung mga gulay, hihiwain, ibablanch bago igisa? O diretso gisa na lang? Pwede naman diretso gisa. Okay, sige. Yan. So palalambutan lang muna natin to. And habang pinapalambutan natin yan, yung luto ko naman. Etong dish na to, ito na lagi niluluto ni Mama, ay ang isa sa paborito ko kasi sobrang simple lang neto. Ito yung bakang lalapit sa'yo. Beef kamto. Ngayon, etong kamto na to ay isang parte, specific na parte ng baka. Tira mo, ganyan siya. Meron siyang parang matigas na, ito, matigas dito na taba na kapag nalusaw ay napakasarap. Tapos sobrang simple nito, pakukuluan mo lang, di ba walang gisa-gisa to? Walang gisa-gisa, lalagyan mo ng luya, labanos kinchay, tapos. Yung baka, sasalang natin dyan.
Hugas to pero walang gisa-gisa. Tubig. Yung tubig sakto lang, hindi naman masyado maraming tubig yun kasi para tumatabang di ba ma? Tapos laurel, pamintang buo. Tapos, ano ilalagay nyo? Asin o patis? Asin. Pero patis ang ilalagay ko. Asin. Maglalagay ka ba ng chicken powder? Mamaya, sa dulo, para po ma-adjust. Tapos eto, yung luyang nilalagay ni mama dito, pinipit-pit niya lang na parang ganito, oh. Oh. Ganun, napakadali lang, di ba? Magano ba yung ginagawa nyo? Yes. Oo, yeah. May sibuyas na anak? Lalagyan pa po. Okay. Sibuyas na puti. Ganun lang din. Actually, pwede kang ganyan lang eh. Oh, lagay na natin yun dyan. Dagdagan ko ba ng tubig, ma? O pwede na mamaya, no? Oo, dagdagan mo na anak. Hindi man yata aapaw yan eh. Lalagyan ko nga. Tulad ng lugaw na pinressure cooker nyo. Hindi ba si mama yon? Ginagawa ko yun. Nag-pressure cooker ng lugaw. Ginagawa ko yun para sandali lang. Yung kisame talaga natuklap yung pintura sa sobrang init. Ay, hindi ako ang nagbukas nun. Oh, hindi pala si mama nagbukas nun eh. Yung gulay nito mamamaya na, no? Oh, labanus lang naman yan. Yan. So ngayon, ipe-pressure cooker lang natin to. Tapos, tatapusin na natin yung dish, di ba? Oh, ganun lang kadali. Ganyan ang mga totoong lutong bahay. Teka. May tanong daw sa kanila. Mamaya na. Kailangan lang muna nating anuhin to. Ang tanungan, mamaya, sa kainan. Sa kainan, oo. Yung mga nagtatrabaho, hindi. Sino nagtatrabaho dito? Nakatayo ka lang. Leche. Sige, palambutin muna natin to. So, malambot na yung mga karne namin. Etong kay mama, yung mas naunang lumambot. So, mas malambot ang ribs kaysa sa kamto. Yung sa kamto kasi, ang medyo mahirap doon, yung parang taba doon. Yung parang litid ata yun na hindi ko maintindihan. Masarap yan pagka lumambot yan. Oo. Nagpakulo na kami ng patatas. Sorry, kamote. Kamote pala. So, ilalagay na natin yan dyan. Dapat talaga, doon sa, what do you call this dito na, yan natin ilalagay. Pero masyadong napalambot, baka madurog. Mag-star nutrients corn beef, di ba? Teka, mots. Tapos, sino may paghihiwa ng kamote ni mama? Hindi na namin na-shoot kanina eh. Yung ginawa ni mama, hindi yung malilinis na hiwa. Abstract. Gagaron niya para bumuon yung kutsilyo, tapos, ganon. Parang pinipilas-pilas niya, oo. Habang nilalagay ko to, mahiwain nyo na ang paborito kong lugar sa Japan, ginsa. Parang ang lambot ng saging na nabili ni Sinong bumili si Joey. ng malambot na saging? Si Joey. Si Joey. Hindi, ibang Joey. Habang ginagawa yan ng aking mama, hindi, malambot ba? So medyo, na to? Hindi natin ibukod ng kulo, no? Pwede rin naman. O, diretso na natin Kaya lang baka ma-over yan. yung kamote. Oo. Sige po, dito na lang. Diretso dyan. Anak, hati sa gitna, anak. Ganyan kasi yan. Diyan mo na ihiwain. Habang si mama ay naghihiwa ng saging, ako ay magbabalat na ng hindi laba eyes, hindi laba ears, labanos. Ngayon yung labanos namin ay kokonti kasi isa lang pinabili ko kay Amity. Dati kasi ang binibiling labanos si Amity, gabraso. Ngayon, gaalbin. Maang hiwa nito kakaiba, di ba? Di, yung haba-haba, hindi pang sinigang. Oo, batsone ang tawag doon. Tapos, actually, etong kamto, malapit na to kasi kamto, oo. Malapit na yan. Labanos na lang ilalagay talaga dyan. Tsaka yung balls of your choice. Ang napili namin dito, ano ba nilalagay yung balls dito, kahit ano? Beef balls ang pinabili ko eh. Okay na yan. Okay na to? Oo, okay na daw to. Tapos etong labanos, ilalagay ko na saan? Dine. Etong balls, lagay natin dayan. Saan? Yan. Tapos okay na to eh, kasi malambot yung saging eh. Magigisa tayo ng pechay at... Ha? Okay na po ba to? Konti pa na. Tingnan na. Baka mamaya, slimy yung loob. Sige. Mama ko di matigas mag pork chop. Repolyo, paano hiwa nito? Yung merong core anak, para hindi makalat. So, ganire. Yan, medyo kakalas lang to, kasi yung binili ni Ami, hindi, kayo pala bumili niyan. Hindi, si Joey. Si Joey na naman. Kung yan na lang naman, tsaka ito, baka pwede natin tapusin dito yan. Sige. Oo. Yan, tomato paste mailalagay na. Oo. Masabihin mo nga, Del Monte, baka naman. Del Monte, baka naman. Oh! Pag si Mama ang nagsabi, kakagat ka. Okay, lahat to, Ma? Oo. Yan. Tapos, meron pang dalawa to eh. Meron tayong pork and beans dito. Lahat ba to, Ma? Sabihin nyo muna, Hans.
Hans, baka naman. Oh! Lalagay natin. Saan? Dayan. Tapos, kailangan ng lusawin yung tomato paste. Tama po ba? Ito yung pucherong gusto ni Jeje. Oo. Hindi na, wag. Tapos, meron tayo ditong garbanzo. Sabihin mo nga, garbanzos. May balat pa to. Ha? May balat pa yan. Tatanggalan ng balat? Babalatan pala to. Midi, balatan mo nga. Ipakita lang muna natin. Kasi baka nawiwirdahan yung iba sa pagbalat ng garbanzos. So, ganyan yan, oh. Garbanzos. Sorry, isa lang pala. Garbanzo. Gaganyanin mo lang. Tapos kapag natanggal mo, kainin mo agad. Lagay na natin swa. So, hiwalay ang stem ng pechay sa dahon. Ay, tontuwa si Alvin yan. Hindi, kasi matigas. So basically, gulay na lang yung niluluto natin dito. Yung garbanzos kasi gawa na naman yan eh, di ba ma? Maano panimpla nyo dito? Patis o nor chicken powder? Nor, baka naman. Yo! Sabi nyo kung tama na. Okay na, anak. Okay. Teka lang check ko lang 14 na, 14. Actually, ilalagay na lang naman. Ay, yung ito ma. Ay, ito pa pala. Honda ng chaype. Daw ng pechay. Actually, okay na sana to kanina pa, kaso yung garbanzos ang tagal eh. Oo. Luto na to, etong kamto na lang. Ganyan lang talaga kadali ang kamto na yan eh. Ito, masan ilalagay to? Kay Bel. Kay Bel pala to. Okay, para kay Tesswood. Oh, luto na to. Luto na rin to. Kaso kulang pa rin ang garbanzos. So, ikat mo muna yan. Siguro mga 3 oras hanggang matapos yung garbanzos. After 3 hours, tapos na sila magbalat ng garbanzos. Yan. So, ilalagay na natin yan dyan. Kita nyo malamig na. Pakuluin lang natin yan ng isang kulo. Tapos, yung ating kamto ay irena. Ay, ang inay. May labanos na yan. Meron na po. Konti nga lang yung labanos. Tapos, lalagyan to ng inchay. Kayo na ang mag-chop. Parang gusto ko yung ganito lang, anak. Ay, ganyan-ganyan lang. Netpo lang. May artistic si mama. Ako wala. Yan, kumukulo na. Pwede na to. Ay. Ooh. At eto na ang ating kamto at Beef puchero. na mukha namang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? She woke me up with a plate and a smile. Hair in a scarf, still fresh all the while. Keys on the hook, shoes by the door. She made a home out of a grocery store. Laughing the heart, got that Sunday glow. Taught me how to stand when the whole world low. So eto na, kakain na kami ni mama. Ito ang iyong kanin. Tapos meron kami sausawan dito na sili kalamansi at patis. Una natin tikman yung puchero ni mama. Si mama hindi ito malakas masyado kumain eh. Hindi ko alam saan ako nagmana eh. Ay, napakasarap nito. Sayang wala si Jeje. Je, yan ang problema sa atin. Nuuna mo kasi yung gym kaysa kain, di ba? Teka. Bakit? Tapos Sorry. The perfect seat. Yan yun. Tapos tingnan natin yung karne. Yan pare. The perfect bite. Ba't naging manok? Hindi ko kasing manok na. Nung bata kasi kami, yung likod ng bahay namin ay literal na manukan. Masan nyo ba natutunan tong dish na to? Di ko na matandaan pero... Next question. sorry. Hindi kasi itong dish na to, niluluto talaga to nung bata kami. Mas malaman ko, pagtanda ko, ang puchero pala sa Cebu ay parang nilaga lang o bulalo lang. Di ba, ma? Wala silang tomato sauce or tomato paste. Oo, sa Maynila lang nag-exist tong klase ng puchero na to. Hindi ko alam kung kasi parehas ng parents ko ay Bisaya. Si Papa ay Cebu, Mama ay Camotes Island. Di ba? Ang Camotes Island ay Leyte ba o Bohol? Cebu yun na. Cebu pa rin ba yun? None of the above. Kasi ako nga alam ko na ang pangunahing yaman likas ng Region 4 ay Copra. Di ba ang Copra ma? Ito yung nyog lang. Yun ang Copra. Ang pakasarap. Etong ulam na to ay ulam na hindi nagtatagal. Kasi talagang it is always capsized. Taob lagi ito. Taob lagi itong ulam na to. Maano pa ba yung mga bagay na niluluto nyo sa amin? Kasi si Papa, siya yung madalas nagluluto dati sa bahay. Mga luto ni Papa, kaya nga ako ganito lumaki. Mga inner Hindi mo maano yung sa pagluluto yun kasi luluto yun ng ulam, dadamihan niya, sabay pulutan. Sabay pulutan. Oo. Oo. Kaya siya talaga nakatoka sa luto dahil Oo. dadamihan niya yan eh. Siyempre. Actually, ang maganda dyan, yung palengke kasi na pwesto namin,
10 minutes na lakad lang mula sa bahay. Si Papa, and si Mama rin, nagpe-prep na yan ng ulam doon sa chopping board ng manok. Doon na talaga. So kung nagtatanong kayo kung ba't hindi ako naghuhugas ng gulay, dahil hindi po naghuhugas ng gulay sa palengke, kasi wala pong kambing na dumila doon. O okay lang yan. Matikman naman natin tong niluto ko Sige. kamto. Lumapit siya, di ba? Etong kamto talaga ang pinakasimple. Kamto. Huwag mo lagyan ng tisa dulo. Oo. Ano yan? Dito nanay ko. Nanay ko. Bakit? Simula nagkakilala tayo, pero sa'yo mo natutunan lahat to. Hoy! Alam mo ba? Minsan nagluluto kami. Tapos nagkakakwentuhan na ng mga ganyan-ganyan. Si Alvin, isasarap ng pintuan nila, Mama. Lagi yan. Again, pwede itong timplahan ng patis kalamansi, Ma. Kayo gusto nyo ba? Si Mama, ano rin to? Isa rin to sa mga nagturo sa akin kumain ng maanghang. Si Papa kasi sakto lang. Mas maanghang ka kumain kay Papa, di ba? Naalala ko dati, dinala kami ni Mama sa FOA. Bata pa kami noon. Tapos, nagpatak si Mama ng sriracha dun sa sabaw. Hindi ko makain. Doon ko, tinandaan ko yung araw na yan. Sabi ko, balang araw, masisip-sip ko yung sriracha na yan. Sip-sipin natin yung sabaw. The perfect sip. Tanong mo na yung tatanong mo, kung makain sila. Oo nga, magtanong ka na, Bim. Yan. Tita, kasi lahat ng kwento ni Ryan, kwento niya lang yun. Bakit niyo pinayagan si Ryan mag-content creation? Nag-i-enjoy siya. Yun lang naman Nag-i-enjoy yun. siya, and then, syempre, uy, may kita. Yung kitang hindi, ito legit to Yung $6 na kita na yun, syempre, papakita ko pa sa nanay ko yan. Hindi pumayag yan. Ang pinakita ko yung next month. Ang sabi ko kay Mama nun, nasa labas ng kwarto niya yun eh. Sabi ko, Ma, kasi kaya $6 yung sahod doon kasi naabutan ng cut-off yun. So, ipagpalagay natin na ang cut-off ay, bigay tayo random na pecha, 20. Na-monetize ako, 19, pero alas 9 na siguro ng gabi. Parang ganon. So, pumasok yung kita, $6 o $3 lang yun. Yun lang yung na-credit sa account ko for that month. Parang ganon. Lumipas ang isang buwan, yun yung time na Ma, nag-aantay tayo ng resulta ng ng COVID. Sabi ko sa kanya, nung lumipas yung isang, tagal kasi ng resulta nun yung mga early days, di ba? Sabi ko, Ma, ito yung kita ko ng buwan. Yung kita na yun ay hindi sobrang laki. Pero, essentially, mas malaki siya sa minimum wage nung time na yon. Tapos, sabi ko, pwede bang mag-focus muna ako dito? Kaysa bumalik ako sa palengke. Kasi simula pa lang to, lalaki pa to. Ano naging reaction niyo doon? Sige, anak. And then, nahirapan ka mag-edit eh. As in talagang parang 20 hours kang gising o tinatrabaho mo yun. Mahirap kasi hindi ako sanay mag-edit. Sony Vegas mga gamit ko dati. Mo lang, lightsaber ka pa lang. Oo. And then sabi ko, anak, kumuha ka na ng team. Kumuha na daw ako ng team. So, ang una ko talagang kinuha ay si Jerome, hindi si Ian. Ba't ko kukunin yan? Kasi nakita ko rin sa kanila na kung malaki ang gusto mong mangyari sa sarili mo, hindi mo talaga kaya mag-isa. Tama. Hindi pwede ikaw lang mag-isa, di ba? Yung iba kasi ang iisipin yan, ha? Magpapasahod pa ako? Ako na lang para sa akin lahat ng kita. Hindi ganun yung nakita ko sa kanila Hindi ganun yung nakita ko sa laging kukuha ka talaga ng tulong para mapatakbo mo yung negosyo mo. Speaking of negosyo, ang sarap ng kamto. Ang sarap na sabaw. Yes, may connect po yun. Hindi, ang sarap ng kamto. Sobrang simple lang nito. Daling lutuin. Daling lutuin. I-try nyo to. Talaga ipe-pressure cooker nyo lang. Kung wala kayong pressure cooker, pakuluin nyo lang. Importante dito yung klase ng cut ng baka. Specific yun, kamto. Nga Kaya pala, tinatawag na kamto soup. oo. Pero etong dish na to, I think Chinese ang origins nito. I think may nag-exist na na gantong soup talaga. Naglalagay ba kayo ng sibot dito, Ma? Hindi. Hindi naman. Una kong natikman yan nga pala doon sa customer namin sa Blumentritt, nung naniningil pa kami. Oo. Nakalimutan ko na yung first name niya, pero yung apelido niya, Cadiz. Doon ko natikman. And then pinatikim sa amin, ano to? Kamto soup daw. Ano yun? Basta ang yan, part niyan, kamto ng baka. So pag bumili ka, sabihin mo sa palengke, kamto. Talaga specific na part yun hindi... Alam ni kami ni Amity ang kamto. Basta ang weird lang ng itsura ng kamto kasi para siyang puro tabat, puro litid Tapos may konting laman, tapos manipis talaga siya. Pero mas maganda kung makakatsyempo ka ng makapal katulad nito. Oo, medyo. Actually, yan yung makapal na part, pero may manipis din siya kanina, di ba? Baka may tanong pa kayo. Ano pa kayo kay tita? Tita, sino po pinakamahal niyo sa
Wag ganon, wag ganon. Hindi, ito pa. Si mama talaga, hindi siya masyado nagluluto. Dati, kasi talaga toka ni Papa, ang luto. Nagluluto ang nanay ko ng masasarap. Di tulad naman ito, di ba? Actually, kay mama ko nakuha, sinasabi ko sa vlog to, kay mama ko nakuha yung kilaw na may suha. Kilaw na may, kay mama ko nakuha yun. Kung bakit din ako mahilig sa matamis na pancit canton, hindi yung hindi instant Kasi si mama dati naglalagay ng Caro corn syrup sa pancit canton. Tapos ano ano yan? Pero ang sarap. Gano'n ka nagalit? Oo, hindi ako nagalit, pero Parang nagulat nagtaka ka. lang. Oo. Pero ang sarap nun, kaya lagi ako may tamis lagi sa pancit canton. Even nung nag-restaurant ako, yung production sauce namin nun, may tamis talaga, di ba? Oo. Tita, nung nagsimula siya, anong nasa isip mo? Like, naniniwala ka talaga na magpa-fly off yung career ni Ryan? Actually, sa mga anak ko, kahit anong ginagawa, parang hinahayaan ko lang eh. Pero Totoo yan. budget yan eh. Nagdodota lang eh. Totoo yan. Oo, yan. nagdodota lang. Amo ba, sabi ni Tito Lem, si Ryan, graduate ng college, tapos nagdodota lang. Hi, Tito Lem. Ang malupit pa doon, may kaduktong yan. May kaduktong pa yan. Na dapat sinabi ni Tito Le, pero hindi yan sinabi. Si Ryan, gumraduate ng college, nagdodota lang. Ang bobo pa rin. Wala. Hindi. Pero gano'n naman Pero kasi talaga proud na yun. proud sa'yo si Tito Lem, ha? Sa Nung sa- Dubai, Oo. namit namin si Tito Le. Oo. Actually, totoo yan. Nung nakagraduate ako, putya, nagpahinga pa ako na 1 taon para magdota. At hindi pa rin ako gumaling. Hindi talaga gumaling. Alam mo, nagtrabaho lang ako kasi tinawagan ako ng mga kusinero sa Hyatt dati. O, taba, dota ka ng dota, may trabaho ka ba? Wala. O, punta ka dito bukas. Ganun lang yung nangyari doon. Pero, hinahayaan lang talaga kami ni Mamang gawin yung mga gusto namin gawin. Kasi ang gusto lang naman ni Mama, sumaya kami. Yun lang naman din talaga. Hindi pa payag si Mamang pumasok kami sa karir na miserable kami. Naalala ko dati to. Sa restaurant. Kitang-kita ni Mama, hirap na hirap ako sa restaurant. Inoperan ako ni Mama na umalis na ako sa restaurant, bibigyan kita ng negosyo. Naalala ko yun. Parang ayoko kasi sinong magle-let go dito sa ganitong klaseng posisyon. Pero kasi wala akong kinikita doon, abonado pa ako minsan, tapos talagang bugbugan yung Abunado trabaho. talaga. Abonado Sobrang talaga. abunado. Hindi ka nga makabili ng damit mo eh. Oo, hindi ako makabili damit, hindi ako makabili gamot, di ba? Yung mga ganun. Oo. Kaya, ayun. Ngayon, Nung sinasabi ko sa'yo, anak, sobra kang pagod na pagod. Sabi mo sa akin, naalala ko to. sabi mo sa akin, ayaw mo ba nun, ma? Anak niyo masipag. Hindi ganun, anak. Oo. Hindi ganun, anak. Pinapatay mo na yung sarili mo. Sobrang lala. Hindi, yung kasi yung mga araw na talagang yung mga days na talagang paghuhusayan ko tong ginagawa ko. Kasi hindi naman nakalaan yung buhay mo para sa iba, para sa'yo lang. Pero kapag ka na, ngayon may pamilya na ako, so talagang babalansihin mo na talaga lahat. Kaya minsan kapag mainit-init ulo ko, di ako pupunta na, libad ba rin ako sa mukha nito eh. Sorry. Pahig ka ba? Mapanganay ko daw to. Kung tutuusin talagang sinuportahan ni Mama yung vlogging career ko. Sinuportahan talaga. Di ba nabili tayo ng tiles sa sa Tayo pa may nun. Balintawak. Talagang naalala ko na kung sino yung unang gumawa ng kusina. Sila Jeremy. Ano yun? Recommend ni Tito Lem? Oo, recommended Tito Lem. Oo. Actually, ayos talaga nila yon. Tapos, talagang bubong lang. Pucha, nung umulan, tak. Yung yero, kasi di mo naman Pero malalaman wala pang yun eh. bubong dati yun eh. Hindi, dati nung hindi pa nagbablog, pero nung finormalize na yung vlogging, nagpalagay na kayo nun eh. Tapos yung kala na yun, yung specific na kala na ginagamit ko na yun, 2017 pa lang nandun na yun. Actually, i-display natin yun. I-display natin yung kala, ipapa-acrylic case natin yun. Nasaan ba? Ang naging problema kasi doon, yung parang air valve niya, medyo pundido na. So sabi ko, sige, i-relic na lang natin yan. Hall of Fame na yung bagay na yan. Sa mga una kong video, yung pinagpapatungan ng high pressure na stove, yung stainless, galing kay Mama yun kasi pinaginawa ni Marlon yun. Yung cellphone ko! Yung cellphone ko, lagi kong kinukwento to, pero dahil nagtitinda nga kami sa palengke, exposed kami sa, yung time na yun nakapwesto ako sa palengke, exposed kami sa tao. So, kala ko may COVID yung cellphone ko. Lahat naman tayo inisip yun eh. So, nung pumutok ang balita ng COVID, sabi ko, lilinisin ko yung cellphone ko. Waterproof naman to eh. Sinabay ko sa liig. Pucha, di na bumukas. May crack pala sa likod. Naknanto ko. Tapos, hindi, March 15 mismo yun. Yung lockdown. Tapos, sabi ko, kailangan ko bumili ng cellphone. Paano ka bibili? Sarado na lahat ng mall. Takang! Sabi ko, paano yan? May nakatabing cellphone si Mama na pinaglumaan na sa drawer. Ayun, nagamit pa. Tapos, nagbablog na ako. Ma, pera nung ring light mo. Pagkatapos mo mag-make up. Yung ring light
yung ring light ni Mama. Actually, lahat din talaga. Ang puhunan talaga ng Ninong Ray ay galing sa nanay ko. So ako masasabi ko lang salamat kasi hinayaan nyo kung gawin yung gusto ko. And medyo nagbunga naman na. Hindi ko lang alam kung alam nila Mama. Pero minsan na ba kayong umuwi sa bahay na amoy sunog na plastic? Parang, oh. Nangyari kasi yan dati. Akala ko magaling na ako magluto. Bata ako, siguro grade 3. Grade 3. 9. Isip ako ngayon. Grade 3. Oo. Isip ako, parang magandang gawin to. Kukuha ko mansanas, hiwain ko. Kukuha ko itlog, sasawsaw ko yung mansanas sa itlog. Tapos ipiprito ko. Parang tikoy, pero mansanas. Sabi ko, ang galing ko talaga. May future ako. Eh di, eto na, nagsimula na ako, naghiwa na ako. Nipis, pantay-pantay. Hiwa. Tapos itlog, sinawsaw ko. Tapos, teka lang, kailangan ko na pala magpainit ng mantika. Sabi ko, walang mantika. Actually, meron. Pero pinagpirituhan ng tuyo. Eh, ayoko naman, masisira yung, yung lasa ng mansanas ko, di ba? May nakita ako sa taas. Pucha, hindi ko alam kung bakit may ganun. Olive oil, extra virgin. Regalo pa ata sa kasal nila yon, ewan ko. Akyat ako sa lababo. Kinuha ko. Mantika, oil. Nakalagay, oil. Ayan na. Okay, medyo uminit na. Nilagay ko na yung mansanas isa-isa. Mga grade 3 ako na ito, ha. Nilagay ko. Tapos napiprita na, gumaganda itsura. Amoy sunog na plastic. Sa mga hindi po nakakaalam, ang olive oil, extra virgin, kapag iniritan nyo, amoy sunog na plastic yan. Oo. Ibig sabihin ba nun, totoong olive oil, yung... Kasi marami ng peke olive oil ngayon Yung ano kasi, di ba, hindi pwedeng mainit. Oo, nag-aamoy plastic talaga yan. Tapos, hala! Bakit ganito? Mamaya na yan, binaligtad ko yung mansanas ko. Ay, ang ganda na itsura. Oo, ang ganda na itsura. Ayos to Tapos nung kakainin ko na, nataranta na ako pinatay ko na agad. Tapos kakainin ko na, baka hindi ko nakainin? Baka lasang pala yung mantika. Tapos yun nga, kaya ang tagal mawala nung amoy na yun, amoy ng plastic na yun, di ba? Pero, yun yung mga foundation ko ng pagluluto rin talaga kasi hinahayaan lang din kami. Hindi pinapabayaan. Hinahayaan, magkaiba kasi yun Sobrang magkaiba kasi yung bagay na yun. Ngayon, mabalik tayo sa tanong mo kanina. Yung first time ko magluluto, ewan ko kung naaalala nyo to. 3:00 ng hapon, larong-laro na ako sa labas. Nung lalabas na ako, biglang sabi nyo, anak, lutuin mo nga itong arroz caldo. Ha? Kung bakit ko naaalala sobrang specific yun? Kasi, hindi ako marunong yan. Hindi, basta lagay mo lang to, gisa-gisa mo lang. Anong grade ka nito? Grade 3 din siguro. Grade 3, Mga ang grade dami 3. niya, Oo. grade 3, Tapos kaya ako naaalala na from scratch ko niluto yun. Kasi sobrang gigil ko kasi nag-outan na yung mga kalaro ko tapos hindi ako kasama. Sobrang gisa kong ganyan, dinurog ko yung manok. Dinurog ko talaga, gigil na gigil ako. Gusto ko maglaro Tapos lagay mo yung bigas, tapos lagay mo ng tubig, tapos lagay mo ng patis. Tapos by the time na maluto yung lugaw, hindi naman po naluluto ang lugaw ng kalahating oras. 2 oras po ang lugaw. Palubog na araw nung naluto yung lugaw. Wala na yung mga kalaro ko nanonood na ng Eugene, di ba? Sumandok ng lugaw yung tsuhing ko. Migop yung tsuhing ko. Bah! Sarap pa! Sino nagluto na to? Pero aminin ko, hindi rin naman talaga ako ang pinaka mataas na grades dati. Hindi rin naman ako pinakamahusay mag-aaral. Hanggang college, bagsak-bagsak ako. Hirap talaga ako sa school hanggang malaman ko, nung pagtanda-tanda ko na, hindi naman sa sinisisi ko dito, pero may ADHD pala ako. Hirap akong mag-pay attention sa lecture. Isa rin sigurong dahilan yun kung bakit hindi ko talaga ma-absorb lahat. Sa totoo lang, basta meron entablado dyan, may tumayong tao, tapos nagsalita ng ganito. Oy, pero si Mama, naalala ko yan, lahat ng pwedeng puntahan niya sa school na activity. Pupuntahan talaga naalala niyo yung costume kong bubuyog no Kinder A? Kaki! Ay! Kundi ako nagkakamali, dalawa kami ni Al Kendrick noon. So pala unang Jollibee. Ako unang Jollibee! Naalala mo nung kung hindi ka Kinder B, grade 1, ay di kuha na ng class card. And then yung teacher, ay di magre-report. Mrs., yung anak niyo po, sobrang daldal, sobrang kulit, mga ganon. Yung katabing classmate, dinadaldal, kaliwat kanan, harap at likod. Ay di kinausap kita noon, anak Sabi ko, anak, huwag kang masyadong madaldal, anak. Magpait ka lang sa school kasi nagsusumbong si teacher. Siguro mga 2 days, up to 3 days, nagsabi ka sa akin, Ma, ang hirap po magpakabait. Ay, meron pa dati. Bata ako, ito kwento na lang ni Mama to Bata ako, tumahi ako.
Oo, tumayo ako, nakaganyan ako. Tapos sabi ni mama sa akin, oh, wag kang tatayo dyan, ha? Wag kang tatayo dyan. Kasi kumuha ng sabon siguro, tabo. Oo, tubig, panlinis. Oo. Tapos nakaganyan ako. Tapos nandiyan si mama. Sabi ni mama, ano sabi ko sa'yo? Ma, hindi ako tumayo. Hindi, sabi mo, hindi ako lakad, gapang lang ako. Ay, upal na bata talaga. Hindi ko alam kung naaalala ito, pero specific sa akin to. Ma, ano yung goto? Naalala niya. Ano yung goto? Anong grade to? Siguro mga kinder, grade 1. Kay ano pa yun, kay doon sa... Nursery? Oo, sa nursery. Sa ano, Santo Niño pa ba to? Oo, Oh, Santo nursery Niño. pa lang ako Oo, noon. Santo Niño. Like, ano yung goto? Sabi ni mama, tuwalya ng baka, yung nilalagay sa lugaw. Ah. Eh, ba't sabi ng teacher ko, goto school? Go to room. Parang nag-ano kayo nun. Nawindang din ako nun eh. Nawindang din ako nun eh. Kasi bumili kayo, nag-recess. Pinapapasok na kayo sa classroom. Kunyari, papaalam si Ryan sa inyo. Kunyari, ma, remedial ako. Anong ginagawa? Hindi ka na napahinga. Sabi ko lang ako gusto ko lang sabihin, ma, ayaw mo nun? Sa amin nag-aaral ako. Hindi ka na napahinga. Pero totoo yan, hirap ako sa academics hanggang nung mag-college. Hirap talaga ako. As in, hirap na hirap talaga ako. Hindi talaga ako para sa sa school. Pero tingin ko naman, maganda naman yung kinalabasan ng buhay ko. Kahit papano, kahit nagtiis lang yung nanay ko sa akin ng 30 years. Kasi, at totoo lang, up until magninong Ray, nagka-diabetes na ako, lahat nanay ko pa bumibili ng gamot ko talaga. Hanggat kaya niya talaga suportahan yung mga anak niya, gagawin niya talaga, di ba? And sobrang thankful ko doon kasi kung talagang kailangan ko pang mabuhay, kailangan ko isolve yung mga maling desisyon ko sa buhay, like yung pagkakaroon ng diabetes o yung hindi pagkakaroon ng magandang trabaho, hindi ako mapupunta sa ganitong sitwasyon, di ba? Kaya gusto ko lang magpasalamat sa mama, thank you. Kundi dahil sa inyo, walang ninong. And mga inaanak, pasalamat din kayo sa nanay ko kasi kung hindi dahil sa kanya, walang ninong Ray. Baka ninong Rani meron. Tama. Oh, meron pa, may pahabol pa. Totoo bang tinuli si Ryan ng grade? First year? Alam mo, dati nahihiya pa ako dyan eh. Nasa likod mo, mas late tinuli. So, hindi na ako nahihiya. Ikaw. Hindi, kasama ko kayo nun eh. Kay kay Tongko. Oo. Kay Tongko kami tinuli. Inahiya na kita nung bakasyon ng grade 5. Ayaw mo, hindi siya pinilit. Hindi, inahiya talaga ako. Tapos may kapitbahay kami, si Bochoy. Kaidaran ko yun, si Bochoy. Sabi ko sa kanya, tuli ka na. Oo, tuli na ako. Sakit ba? Oo, masakit. Mahirap bang umihi? Hindi eh. Patingin nga. O eto, ide-declare ko na sa vlog na to. Ang anak ko ay supot pa, si Anye. At sabi niya, ayaw niya daw magpatuli. Ayaw niya magpatuli. My son, this is my message for you. I will be like your lola. I will not force you to get circumcision. But believe me this, you will force me to get you a circumcision. I don't want my tutoy to get cut. Sorry, tutoy to get cut. But I did it anyway because society told me so. Ako natutuwa ako. Natutuwa kaming lahat. Kapatid mo, ako, lalo ako. Sobra ako natutuwa. Ala, naiyak ako. Hindi. I love you, anak. Love you, ma. I love you, ma. Ako rin naman natutuwa at nagpapasalamat kasi sa totoo lang, kung di naman din talaga dahil sa inyo, wala talaga to. Wala talaga, Thank you. Kung hindi, yung sinabi talaga ng nanay ko, no? Kasi at that time, yung sa Manukan, alam kong kailangan ako. Alam ko talagang kailangan ako doon. Kasi wala talaga ibang tatao doon. Alam ko na essential yung ano ko doon. Actually, inisip ko ano pagkatapos doon. Kapag nag-vlog ako dito, sinong tatao doon? Gumawa ka pa ng mga marinated. Oo, mga chicken product. Actually, ginagawa ko ng sistema lahat yon. Like, isang gusto kong gawin, i-track talaga lahat na lumalabas na hita at picture ng manok bago makarating sa pwesto. Nalagyan ko talaga ng sistema. So, hindi ko na natuloy lahat ng yun kasi nag-focus na ako dito talaga. And uulit-ulitin ko, kung di dahil sa nanay ko, wala lahat ng to. Kaya mga inaanak, pasalamat kayo sa nanay ko. And ako, ang wish ko lang sa inyo, sana yung mga nanay nyo ay hindi sintigas mag-pork chop ng nanay ni Alvin. Wala, hindi. Totoo, ang wish ko sa inyo, sana ang mga nanay nyo ay maging sing supportive ng nanay ko. At kung ikaw ay soon to be nanay, not nanay lang, ako yung soon to be parent.
siguro pinaka-importante dyan, maging supportive ka sa gusto ng anak mo kasi talagang yayabong. Yayabong ang anak mo kapag sinuportahan mo yung gusto niya. So Ako yun rin lang. gusto Oh, ko yun. rin magpasalamat sa mga followers mo, sa mga subscribers mo, sa walang tigil ng pag-follow sa'yo, pag-share, comments, Yeah. yung mga ganun. Actually, Gusto ko magpasalamat sa inyong lahat. ito nakailam si mama minsan sa isang content ko. Nakailam si mama. Nakabili ako ng DJI Osmo Pocket 1. Yun yung unang-unang camera. Kasi tinan ko may pictures. Ay, may auto B-roll, auto ganyan. Ginawa ko, B-roll ako sa buong bahay. Tapos ginanong ko sa may bangaw-bangaw. Kay Luna. Oo, kay Luna. Tapos sabi, nakita ni Mama. Nakita ni Mama. Nakaganyan ako sa side. Tapos ginawa ko yung camera, ginaganyan. Sabi ni Mama, anak, huwag mong i-upload yan. Tapos ako, bakit? Bakit di ko i-upload yan? Ang smooth-smooth to. Ginagawa niya maganda, sinusuportahan ko. Kaya nga pagka, yan katulad niyan, binubuli kay kanina, sinasaway ko. Kasi, kung ano na. Pero yun lang, sige, hanggang dito na lang mga inaanak. Sana natuwa kayo dito. Hindi man siya BOH. Kasi baka masyado maging formal eh. Ginawa ko lang na ganun pa rin, pero kwentuhan habang kumakain. Yun lang. Kasi ganun naman ang nangyayari kapag kumakain tayo eh. Oo. Kwentuhan, di ba? And share ng mga stories. And sana natuwa kayo. And again, sana pag naging magulang kayong lahat, maging supportive din kayo sa mga anak nyo kasi napakahalagang bagay. O, yun lang. May tanong ako. Ano pinakamasarap na naluto ni Kuya? Yun! Oo. Si Mama, hindi lahat ng luto ay natitikman. Oo. Kasi Yung kare-kare, sobra ako na-impress doon. Oo. yung crispy kare-kare. Oo. Ulam niyo yun. Alam nyo ba, panoorin nyo uli yung crispy kare-kare. Yung video nun. Yung pinakadulo. May business dealings pa si Mama doon. Na overhear pa na parang, ilan kay ganto? May business. Oo. 40 million. 40 million na munggo. Oo. So, yun yung pinaka nagustuhan ni Mama. And di ba, nilabas na namin sa restaurant yun yung ganong format ng baboy. Meron pa doon sa dulo, makakain na. Oo, may ganun yun, di ba? O sige na, pang 5 beses na nagpapaalam to. Tigilan natin itong vlog na to. Maraming salamat. I love you. Maraming Mga salamat. anak, Oo. Rodney, Regine, Kuya, love you. Love you. Sige na.